Nagsimula ang kwento 3 siglo na ang nakaraan. Sa loob ng 2 buwan, isang pulang kometa ang nanatili sa langit gabi-gabi. Kasabay nito, dumanas ang bansa ng peste at gutom. Naghahanap ng masisisi ang publiko, kaya itinuro nila si Lady Soraya. Bagong promote na maharlikang kongkubina siya. Sinisisi siya sa sumpa ng lupain, kaya hinatulan siya ng kamatayan. Pero di alam ni Sorayang mamamatay na siya habang payapang tinatapos ang painting ng oso. Pinalibutan ng mga sundalo ang bahay niya at pinapalabas siya. Kalmadong lumabas si Soraya at itinaas ng mga gwardya ang lason sa harap niya. Inakusahan nila siyang nilason ang prinsipe. Akala ng hari ay patay na siya, pero si Soraya ay isang palaban. Sa halip na inumin ito, kinuha niya ang mangkok at pinasag ito sa sahig. Sumigaw siya, "Bakit ako mamamatay? Wala akong kasalanan. Galit lang kayo dahil mahirap lang ako." Nagdala uli ng mangkok ang mga kawal at binasag din niya ito. Sa wakas naubos ang pasensya ng kapitan. Pinilit siyang painumin ng mga guwardiya ng lason. Habang namamatay si Soraya sa niyebe, ang shaman na si Master Myra ay malapit lang at nagsasagawa ng ritual. Bulong ng shaman, nabigo ang kanyang mahika pero hula niya ay mabubuhay muli si Soraya. Ramdam ni Soraya na may humahawak sa kanyang kamay bago siya tuluyang pumikit. Ngunit biglang dumilat ng malaki ang mga mata ni Soraya. Buhay siyang nakahiga pero magulo ang paligid. Nakamodernong suot ang mga tao at ang aktres na si Chloe ay naglalakad ng lantad ang binti. Nandidiri si Soraya at naisip niya, napakawalang hiya. Di alam ni Sorayang lumakbay siya ng 300 taon sa hinaharap. Nasa modernong TV set siya ngayon at sinasapian ang kanyang ka-lookalike. Ang ka-lookalike na ito ay stunt double dahil ang aktres na si Chloe ay allergic sa peking lason. Sumigaw ang direktor, action, at tinangka ng mga aktor na sundalo na bigyan ng lason si Soraya. Sa lito ni Soraya, akala niya ay papatayin siya. Isinigaw niya ang kanyang titulo at nag-martial arts para bugbugin ang mga aktor, tumba silang lahat. Nakatayo lang ang buong crew na nakanganga, lubos na nagulat sa kanyang lakas. Ngayon, kilalanin naman natin ang ating pangunahing bida, si Julian. Siya ang malamig at mayabang na CEO ng isang napakalaking kumpanya ng teknolohiya at ang pinakamayamang tagapagmana sa lungsod. Sa ngayon, napakasama ng araw ni Julian dahil may kumalat na pekeng video online. Ang video ay mukhang eksaktong si Julian na sinisira ang opisina ng pinsan niyang si Marcus. At ngayon ay may mga galit na nagpoprotesta sa labas ng kanyang gusali na binabato siya ng itlog. Napagtanto niyang ang video ay isang high-tech na deepfake. Sa halip na magalit, inutusan niya si Raymond na hanapin ang henyo ng kumpanyang gumawa ng video dahil gusto niya silang bilhin. Samantala, sa set, tumatakbong taranta si Soraya. Inakala ni Hailey na may lagnat siya kaya kumuha siya ng gamot. Nang mag-isa, nakita ni Soraya ang sarili sa smartphone at inagaw ang salamin ni Chloe. Tiningnan niya ang kanyang makabagong mukha at napasigaw sa takot na pagtanto niyang nasa ibang katawan na siya. Naalala niya ang mga sinabi ng shaman noon at napagtanto niyang nailipat ang kanyang kaluluwa sa hinaharap. Naglalakad si Soraya sa mataong kalsada, mangha sa mga gusali at sasakyan. Bigla siyang nakakita ng mga ekstrang bihis rebelde. Naguluhan siya at inakalang may totoong digmaang nagaganap. Sumigaw siya ng malakas. May nagaganap na rebelyon, tumakbo kayo, at biglang tumakbo papunta sa gitna ng kalsada. Natisod siya sa tapat ng sasakyan ni Julian. Nagpreno si Raymond sa tamang oras. Lumabas agad si Julian at hinila siya mula sa truck upang iligtas siya. Ngunit sa halip na maging mabait, sinigawan siya ni Julian. Akala niya ay gold digger siyang nag-iiskandalo sa aksidente kasama ang bilyonaryo. Nagngit-ngit si Soraya. Walang dapat bumastos sa isang maharlika. Lumapit siya at sinampal si Julian sa mukha. Agad na naglabasan ng kanilang mga cellphone ang mga dumadaan para i-record ang eksena. Dahil sa hiya, naglabas si Julian ng makapal na bungkos ng pera para paalisin siya. Lalo pang nainsulto si Soraya dahil dito. Pumitas siya ng sanga sa puno at binugbog si Julian sa kalsada habang pinipigilan ni Raymond ang tawa. Iniabot ni Julian ang kanyang card at nangakong babayaran ang mga gastusing medikal ni Soraya. Naghahanap ng mga sagot, pumasok si Soraya sa isang kalapit na museo. Nagdalamhati siya nang makitang nakadisplay ang painting niya, pero sabi ng guide ay iba ang nagpinta nito
At si Lady Soraya ay kontrabidang binitay. Umiiyak dahil naaalala siya bilang halimaw. Napansin niya ang manghuhulang si Jade na kamukha ng shaman noon. Nagmakaawa si Soraya, sinabing naglakbay siya ng 300 taon, pero tumawa lang si Jade at inakalang aktres siyang di makaalis sa karakter. Napagtanto ni Soraya na nag-iisa siya pero tiningnan niya ang card ni Julian. Naisip niya, napakayaman ng lalaking ito. Gagamitin ko ang pera niya. Pumunta siya sa opisina ni Julian para sa audition ng isang historical film. Sa interview, ipinagmalaki ni Soraya na galit siya sa kasal at nais lang yumaman para maging malaya. Pagpasok ni Julian, itinuro siya ni Soraya at tinawag na bastos. Sa takot sa gulo, nagpanggap si Julian na di kilala si Soraya at tumakas sa bakuran, pero hinabol siya nito para sa isang business deal. Habang pinapalayo ni Julian si Soraya, nagdilim ang langit dahil sa solar eclipse at ang pulang bituin. Biglang hinila ni Soraya si Julian bago pa madurog ang kotse nito ng bumagsak na metal. Agad niyakap ni Julian si Soraya para protektahan siya sa mga lumilipad na bubog. Noong siyon, mapayapang naglalakad si Lady Soraya sa hardin ng palasyo kasama ang mga alila habang tinitingnan ang mga bulaklak sa lawa. Masayang nabanggit ng isang alila na bibisita ang hari bago lumubog ang araw, kaya tumigas ang ekspresyon ni Soraya. Bago siya makasagot, biglang lumitaw ang mga bantay kasunod ng haring papalapit na may mainit na ngiti. Yumuko ang mga alila sa takot habang maingat na umatras si Soraya. Inamin ng haring nanghihina siya nitong mga nakaraang araw bago naglabas ng transparent na gamot na wala sa panahong Joseon. Kinabahan si Soraya dahil kamukha ito ng lason na pinainom sa kanya bago siya bitayin. Pinakiusapan siya ng hari na uminom para lumakas, pero tinabig ni Soraya ang pakete at sumigaw na di na siya iinom ng lason. Nawala ang ngiti ng hari at biglang nagising si Soraya sa chairman group kasama sina Raymond at Julian pagkatapos ng rooftop incident. Kinakabahang tinanong ni Raymond kung tatawag ba ng ambulansya. Pero malamig itong tinanggihan ni Julian at iginiit na kusaring magigising si Soraya. Dahan-dahang umupo si Soraya habang hinihingal bago tinanong ni Julian kung paano niya nahulaan ang paghulog ng dummy mula sa bubong. Pagmamalaki ni Soraya, mayroon siyang ika-6 na sentido na nagbababala sa panganib na nagpaalala sa kanyang nakaraang buhay kung saan tinangkang patayin siya ng mga mamamatay tao, ngunit naramdaman niya ang kanilang presensya. Sa kasalukuyan, kinutya ni Julian ang kanyang paliwanag at inakusahan siyang lihim na nakipagsabwatan sa nagprotesta sa rooftop upang isadula ang buong pagsagip. Dahil sa paratang, pinaalalahanan ni Soraya si Julian na siya ang nagligtas sa kanya at nag-alok na maging tagapagtanggol niya. Tinanggihan agad ni Julian ang ideya at tinawag siyang baliw, kaya hinila siya ng mga gwardya palabas ng gusali dahil ayaw niyang umalis. Sa parking, nakita ni Raymond ang galit na si Soraya at inalok siyang ihatid habang sinusuri ni Julian ang security footage sa itaas. Habang maingat na nanonood, napagtanto ni Julian na ang nagprotestang naghulog ng construction dummy ay siya ring lalaking lihim ng binayaran ng chairman group matapos itong magdulot ng gulo sa lobby ng kumpanya at humingi ng kabayaran. Inisip ni Julian na may nagbayad sa lalaki para atakehin siya. Sa labas, sumakay si Soraya sa kotse ni Raymond na parang karwahe. Habang nasa biyahe, sinabi ni Raymond na kahit suplado si Julian, may malasakit ito at inutusang ihatid siya ng ligtas. Hindi naniwala si Soraya at iginiit na sarili lang ni Julian ang mahalaga. Ngunit natakot siya sa bilis ng sasakyan dahil hindi pa siya nakaranas ng modernong transportasyon. Napakapit siya sa upuan at sinabihan si Raymond na pabagalin ang makina hanggang sa malito ang assistant at binagala ng takbo. Samantala, nagtipon ang pamilya ni Julian sa restoran para sa kaarawan ni Lord Sterling at pinuri ng lahat si Marcus. Malinaw na paborito siya ni Lord Sterling dahil noong muntik nang mamatay ang matanda 17 taon na ang nakalipas, tumanggi ang pamilyang mag-donate ng atay pero si Marcus ay kusang nagligtas sa lolo niya ng walang pag-aalinlangan. Mapagkumbabang giit ni Marcus na may katuwiran ng lahat sa pagtanggi, pero pinupuri pa rin siya ng mga tiyahin ni Julian habang pinupuna si Julian sa muli niyang pagkahuli.
Samantala, ligtas na inihatid ni Raymond si Soraya sa kanyang apartment complex, kung saan agad siyang pinagalitan ng galit na galit niyang landlord dahil sa pag-uwi niya ng gabi. Sa apartment, muling nagkita sina Soraya at Lola Oksun na sinalubong siya ng masaganang pagkain. Namangha si Soraya sa mga makabagong pagkain at kinain ang mga ito habang iniabot ni Oksun ang sobre ng kinita sa pag-arte at sinabing huwag nang mag-alala sa pera dahil lumalago na ang kanilang restaurant. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa wakas ay dumating si Julian sa hapunan ng kaarawan. Ngunit agad siyang pinuna ng kanyang lolo at mga tiyahin bago mabilis na umalis sa hindi magandang pagtitipon kasama si Raymond pagkatapos. Pauwi, iminungkahi ni Raymond na isumbong sa pulis ang nangyari sa rooftop at tinanong kung may pinaghihinalaan ba si Julian. Muling tumingin si Julian pabalik sa kumikislap na mga bintana ng restaurant, kung saan patuloy na nagdiriwang ang kanyang pamilya, at malamig na nagbulong na ang kanyang mga kaaway ay nakaupo sa loob ng silid na iyon. Pinaimbestigahan niya si Sofia kay Raymond dahil hindi lang coincidence na 2 beses niyang nakita ang misteryosang babae sa gitna ng panganib. Pagbalik sa apartment, nadiskubre ni Soraya na napakaliit ng kwarto niya at walang bintana, na ikinagulat at ikinatakot niya. Habang malungkot siyang nakaupo, may biglang kumalabog sa pader, kaya sinuntok niya ito pabalik. Ilang sandali lang, galit na dumagsa sa kanyang pintuan ang mayabang niyang kapitbahay na si Kwang Nam at nagbanta na tumahimik siya. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, nagpakawala si Soraya ng sunod-sunod na magagandang insultong pangmaharlika na napakatalim, kaya't nagtawanan ang mga kapitbahay habang si Kwang Nam ay natigilan sa kahihiyan. Kinagabihan, naligo si Julian mag-isa sa loob ng kanyang marangyang penthouse habang hindi matigil sa pag-iisip tungkol sa kakaibang babaeng paulit-ulit na lumilitaw sa paligid niya. Kasabay nito, naalala ni Soraya ang pait ng kanyang kabataan sa palasyo, kung saan ikinulong siya ng malulupit na kasambahay sa kahon at binigatan ng bato para malunod. Sa dilim, desperadong sumigaw ang batang Soraya, ngunit walang sumagip. Samantala, nanaginip si Julian na nasa bakuran siya ng palasyo habang may naririnig na misteryosang babaeng humihingi ng saklolo sa di kalayuan. Suot ang maskara ng mandirigma, tumakbo siya sa tinig hanggang magising siya. Sa realidad, nahanap ni Soraya ang diary ni Sofia at nalaman ang hirap nito bilang inaping stunt double na nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang lola. Lubos na naantig sa malungkot na buhay ni Sofia, umakyat si Soraya sa bubungan at tahimik na tumingin sa gilid ng gusali sa loob ng isang mapanganib na sandali bago pinatigas ang kanyang mukha sa determinasyon. Nakaligtas na siya sa bitay at ayaw nang mamatay muli, kaya nangako si Sorayang ayusin ang buhay ni Sofia at ibalik ang kanyang dangal. Kinabukasan, mabilis siyang nag-adjust. Nag-aral siya ng kasaysayan gamit ang smartphone. Naglinis ng bahay at nahuli ang isang reporter na palihim siyang kinukuhanan. Nahuli rin niya si Kwang Nam na nagnanakaw ng package at pinahiya sa publiko. Samantala, bumisita si Marcus kay psychiatrist Dr. Evans at palihim na tinanong ito tungkol sa kalagayan ni Julian. Pagkaalis ni Marcus, dumating si Julian at ibinalita ang kanyang mga panaginip tungkol sa isang maskaradong mandirigmang nagliligtas ng babae sa Joseon. Biro ni Dr. Evans, baka may kinalaman sa pag-ibig ang mga panaginip, ngunit agad itong itinanggi ni Julian. Naglagay si Marcus ng recording device sa regalong halaman at pinapakinggan ang kanilang usapan. Dahil kailangan ng pera, pinilit ni Soraya si Julian na kunin siyang bodyguard, pero pinaalis siya agad ng security. Maya-maya, natapos ni Raymond ang investigasyon at iniulat na walang nahanap na masama kay Sofia. Isa lang siyang stunt worker na hirap sa buhay at kasama ang lola. Kasabay nito, ibinunyag ng isang dismayadong AD ang corruption sa showbiz at ini-upload ang video ng husay sa martial arts ni Soraya. Agad na nag-viral ang mga video, kaya't naging instant internet sensation si Soraya. Iminungkahi ng mga executives sa chairman group na gawin siyang mukha ng kanilang campaign. Tumanggi si Julian noong una, pero dahil sa interes ng mga kalaban, napilitan siyang mag-isip muli. Lingid sa kanyang kasikatan, nangutang si Soraya para maglibot sa palengke at inubos ang pera sa pagkain. Matapos mabigong makahanap ng trabaho dahil sa kanyang pananalita,
hindi inaasahang naging bida siya sa isang promotional event. Lahat ng inendorso niya ay agad naubos, ikinagulat ng lahat. Sa event, pinakiusapan siyang ipromote ang isang tonic, ngunit ang madilim na likido ay nagpaalala sa lason noong siya ay hinatulan. Sa takot, nabitawan ni Soraya ang mangkok at tumakbo palayo. Tinangkang saktan siya ng organizer, ngunit biglang lumitaw si Julian at pinigilan ito. Nang mahanap siya sa live broadcast, nagpumilit si Julian na sumama para pag-usapan ang kontrata. Bigla, nakita ni Soraya si Marcus sa malapit at natigilan sa takot. Kamukha nito ang haring pumatay sa kanya noon. Naalala niya ang babala ni Master Mira na babalik ang pumatay sa kanya, kaya tumakbo si Soraya sa bubungan. Sinundan siya ni Julian para magpaliwanag. Kinakabahang tinanong ni Soraya kung bakit kailangan siya ni Julian agad. Nagulat si Julian at inaming kailangan niya si Soraya. Bago pa siya makapagpaliwanag, dumating si Marcus sa bubungan. Dahil kailangan ng kakampi laban sa lalaking pumatay sa kanya, hinawakan ni Soraya si Julian at pumayag sa isang kondisyon, maging panangga niya ito. Habang nakatingin si Marcus, niyakap ni Soraya si Julian. Noong panahon ng Joseon, niligtas ng maskaradong mandirigma si Soraya mula sa kahon at kamatayan. Ngayon, nasa bubungan ng palasyo si Lady Soraya, nagpaplanong turuan ng leksyon ang mga malulupit na kasambahay na nagpahirap sa kanya. Habang nakadungaw, napansin niya ang dalawang maskaradong killer na pumupuslit sa silid ni Julian. Sa loob ng silid, marahas na itinarak ng isa sa mga sumalakay ang kanyang patalim sa kama, ngunit wala roon si Julian. Binigla ni Julian ang mamamatay tao mula sa likuran na nauwi sa matinding labanan. Napabagsak ni Julian ang lalaki at pilit itong pinapaamin, ngunit mas pinili ng salarin na magpakamatay kaysa magsalita. Nang makita ng kasama nito ang nangyari, agad itong tumakas sa mga bubong. Nakita niya si Soraya sa itaas at pinanan niya ito. Nakaiwas si Soraya sa palaso, ngunit nadulas siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Nilapitan ni Julian si Soraya at itinutok ang espada sa leeg nito. Tinanong kung espiya ba siya. Mabilis na sinabi ni Soraya na isa lamang siyang simpleng kasambahay. Sa wakas, nakilala nila ang isa't isa. Nakilala ni Julian ang kasambahay at nalaman ni Soraya na siya ang maskaradong nagligtas sa kanya mula sa kahon. Pasasalamatan sana niya ito, ngunit may mamamatay taong muling nagasinta ng palaso sa kanila mula sa dilim. Nagbabala siya, kaya nakaiwas si Julian sa atake sa oras. Sinabihan niya si Julian na bumalik sa silid bago ito naglaho sa dilim para habulin ang salarin. Biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyan mula sa tensyonadong pagkikita nila sa eskinita. Sa takot kay Marcus, nakamukha ng haring nagpapatay sa kanya, niyakap ni Soraya si Julian at nakiusap na protektahan siya. Pinanood sila ni Marcus na magkayakap at maling inakalang ang malamig na CEO at viral stunt girl ay palihim na magkasintahan. Bagaman mariing itinanggi ni Julian ang paratang, ngumisi lang si Marcus at sinabihan silang kontrolin ang kanilang pampublikong pagpapakita ng lambing bago ito umalis sakay ng kotse. Pagkaalis ni Marcus, galit na itinulak ni Julian si Soraya palayo at mariing tinanong kung bakit siya ginamit na parang props. Sabi ni Soraya, ginawa niya ito para mabuhay at itinuro niyang kumapit din si Julian sa kanya noong muntik na siyang madaganan ng dummy sa bubong. Bago pa mag-away, napansin ni Soraya ang mga dati niyang abusadong stunt director na papalapit. Dahil wala ng takas, nagkunwaring nahimatay si Soraya sa mga bisig ni Julian. Binuhat siya ni Julian sa kotse para iwasgulo sa publiko. Habang bumabagtas ang kotse sa lungsod, biglang nahilo si Soraya. Nataranta siyang sumigaw kay Julian na bagalan ng palangkwin, kaya napahinto ito sa kalapit na convenience store. Bumili si Julian ng gamot sa hilo, habang bumubulong kung bakit niya inaalagaan ang estranghera. Sa labas, pinindot ni Soraya ang dashboard at napaingay ang radyo. Para magpahangin, bumaba siya at tumingin sa telebisyon na maliwanag sa bintana ng tindahan. Sa screen, tinanggap ni Marcus ang parangal bilang top businessman sa Korea kasama ang pamilya. Nagulat si Soraya nang makitang nakatayo si Julian sa tabi ni Marcus sa family picture. Nakita niya ang katotohanan. Ang bilyonaryong panangga niya ay kamag-anak ng haring pumatay sa kanya noon.
Gulat niyang kinuha sa bumbero ang itim na credit card ni Julian at mabilis na lumayo sa dilim. Pagbalik ni Julian, wala na siya. Tinawagan niya si Raymond para i-cancel ang card pero may krisis daw sa kumpanya. Sa BYJ Entertainment, sinabi ni Raymond na may bagong brand ang karibal nilang si Marcus para sirain sila. Samantala, kasama ni Marcus si Silas sa opisina at pinaplano ang susunod nilang hakbang. Binunyag ni Silas na si Sofia, isang mahirap na aktres, ang kasama ni Julian. Plano ni Marcos na gamiting pain si Sofia laban sa pinsan. Lingid sa labanang ito, binigyan ni Soraya ng pera ang kapitbahay na si Kwong Nam. Kinalaunan, hinarap ni Julian si Marcus sa lobby at binalaan itong lumayo sa kanyang negosyo. Nagbalik ang pait noong dinala ni Lord Sterling si Marcus sa kanila. Inalukan siya ni Julian ng pagkain, pero binasag ni Marcus ang plato at sinugatan ang sarili para pagbintangan si Julian, kaya sinampal ito ng lolo. Ngayon, tinanong ni Raymond si Julian tungkol kay Sofia at biniro niyang nagsuka ito sa hilo. Nagalit si Julian dahil hindi agad iniulat ng assistant ang sakit ni Sofia. Sa apartment, pinalaya si Kwong Nam ng nobyang si Mina matapos siyang kutyain at bigyan ng imbitasyon sa kasal. Para gumaan ang loob, ginamit ni Soraya ang card ni Julian para mamili. Dahil sa mga alerto, sinundan siya ni Julian sa isang eskinita para bawiin ang card. Pero nang makitang puro junk food ang dala ni Soraya, nainis siya. Hinila niya ito sa restaurant at pinilhan ng pagkain. Habang kumakain sila, tinawag ni Soraya si Julian na siga, kaya formal siyang nagpakilala habang nagkunwaring Sofia si Soraya. Pauwi si Julian, may malambing na kanta sa radyo at naiisip pa rin si Soraya. Sa kwarto, sinearch ni Soraya ang romansa na nagpaalala sa Joseon. Sa flashback, dinala ng isang court lady si Soraya sa silid ni Julian. Sabi ni Julian, huwag siyang katakutan sa kabila ng chismis na isa siyang matang multo. Pero giit ni Soraya, hindi siya takot dahil tagapagligtas niya ito. Nagising si Julian na umiiyak. Sinabi ng psychiatrist niyang si Dr. Evans na baka unang pag-ibig niya ang misteryosang babae, pero itinanggi ito ni Julian. Samantala, nanonood si Soraya ng TV at nakita niyang si Sofia ang nasa screen. Naantig siya at nangakong magtatagumpay bilang aktres para sa alaala ni Sofia. Nang malaman ni Julian na di nakansela ang kontrata ni Sofia sa Dorin Entertainment, nakipag-meeting siya kay Victoria para bilhin ito. Pero inabangan ni na Victoria at Chloe si Soraya sa lobby ng BYJ. Hinawakan ni Victoria si Soraya, pero kinagat ni Soraya ang kamay nito para makawala. Galit na galit, sinampal ni Chloe si Soraya ng malakas sa mukha. Agad namang gumanti si Soraya ng isang malakas na sampal na nagpasimula ng isang magulong pisikal na away. Saktong bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Julian. Nang makita ang namumulang mukha ni Soraya, inutusan niya ang lahat na tumigil. Nang mayabang na questionin ni Victoria ang kanyang autoridad, lumapit si Julian sa tabi ni Soraya at buong pagmamalaking ipinahayag na siya ang CEO ng BYJ Entertainment. Inabutan niya si Soraya ng opisyal na kontrata na tinanggap nito. Sa flashback sa Joseon, ngumiti si Haring Marcus dahil sinadya niyang ilagay si Soraya sa silid ni Julian bilang sumpang sisira sa kanyang karibal. Nagkamayan sina Julian at Soraya para sa kontrata na ikinagulat ni Victoria. Nang magtanong siya, inanunsyo ni Julian na binili na niya ang Dorin Entertainment. Inilayo ni Raymond sina Victoria at Chloe para sa mga papeles. Dinala naman ni Julian si Soraya sa kanyang opisina. Nang mapansin ang pasa ni Soraya mula kay Chloe, kumuha agad si Julian ng malamig na tubig. Iinumin na sana ni Soraya ito, pero pinigilan siya ni Julian at sinabing para sa sugat niya ang bote. Ibinaba niya ito at tinanong ang tunay na dahilan ng pagbili sa kumpanya. Napailing si Julian at sinabing iniligtas lang niya ang karera nito at dapat pa nga siyang lumuhod sa pasasalamat. Matapang na tumugon si Soraya na hindi pa siya kailanman yumuko sa buhay niya at hindi siya magsisimula ngayon. Lumapit siya sa bintana, nagreklamo sa dilim at niluwagan ang baro. Nagmadaling lumapit si Julian para pigilan siya, babala niyang kitang-kita sila sa labas. Sa biglaang kilos, nagkalapit sila kaya napaatras si Soraya sa hiya. Tumikhim si Julian at nangakong mamumuhunan sa talento ni Soraya.
Bumalik sa kanyang opisina, pinagalitan ni Julian ang sarili dahil sa pagiging pabaya at tinatanong kung bakit siya labis na naaapektuhan sa buhay ng kakaibang babaeng ito. Pagharap niya, nakita niyang nakatayo si Raymond sa likuran niya, hindi gumagalaw. Nagulat si Julian at tinanong kung gaano na siya katagal nakatayo roon ng tahimik. Pinaalala ni Raymond na nagreklamo dati si Julian sa tunog ng kanyang paghinga, kaya pinipigil niya ito tuwing papasok sa silid. Binaliwala lang ito ni Julian. Samantala, pauwi si Soraya nang may ligaw na tutang sumunod sa kanya sa kalsada. Sinubukan niyang paalisin ang aso, ngunit matiyaga itong nanatili sa tabi niya. Sa loob ng kompleks, nadatnan niyang tutok na tutok si Kwang Nam sa panunood ng sikat na drama ni Chloe. Biglang dumating ang masungit na landlord at pinagalitan si Kwang Nam dahil sa pagpapabaya sa trabaho. Nang makita ni Soraya ang pangyayaring ito, may naisip siyang ideya. Akala niya ang pag-aalaga ni Julian ay tanda ng pagiging fan nito. Kinumpirma ni Kwang Nam na ang mga fan ay sadyang mapag-alaga at madalas sulatan ng mga aktres. Kaya naisipan ni Soraya na sulatan si Julian bilang pasasalamat. Sa board meeting, inalarma ni Silas ang lahat tungkol sa capital company ni Marcos na gustong pabagsakin ang kanilang stocks. Hindi natinag si Julian at nangakong siya na mismo ang haharap sa kanyang pinsan. Upang makahanap ng kalamangan, hinanap ni Julian ang kanyang mayamang lolo, si Lord Sterling, sa isang liblib na pantalan. Tinanggihan ni Lord Sterling ang hiling ng kanyang apo para sa kapital, at sinabing wala siyang ekstrang pera. Nag-alok si Julian na ilibre siya ng hapunan upang pag-usapan ang negosyo, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang lolo. Dumating si Lord Sterling sa isang mamahaling tradisyonal na restaurant, ngunit nadatnan niyang okupado ang lahat ng mesa. Napansin niya si Soraya na nag-iisa sa isang malaking mesa na may bakanteng upuan. Nakiusap siyang makishare sa mesa, ngunit matalim na tumanggi si Soraya na kumain kasama ang isang estranghero. Naaliw si Lord Sterling sa prangkang si Soraya, kaya inalok niyang ilibre ito kapalit ng pakikishare sa mesa. Pumayag si Soraya at pagkakain ay umuwi na, kung saan sinalubong siya ng ligaw na tuta. Palihim niya itong pinasok pero nahuli siya ng landlady at sinabing may nagreklamo kaya kailangan niyang magpunta sa presinto. Sa headquarters, ipinaalam ni Raymond kay Julian na ang tiwaling direktor na sinaktan ni Soraya ay nagsampa ng formal na reklamo laban sa kanya. Dinala ni Julian sa presinto ang orihinal na footage na nagpapakitang nauna ang direktor kay Soraya. Nagbanta si Julian na magdedemanda, kaya napilitan itong bawiin agad ang lahat ng reklamo. Sa labas, tinukso ni Soraya si Julian. Pumunta raw ito para iligtas siya dahil miss na siya nito. Itinanggi ito ni Julian at sinabing tumulong lang siya bilang kapitbahay. Ipinakita ni Soraya ang tuta sa bag at pinilit si Julian na ampunin ito dahil hindi niya ito maalagaan. Kahit may allergy sa hayop, inuwi pa rin ni Julian ang tuta. Magdamag siyang nagpantal pero hindi iniwan ang aso sa takot na malaman ito ni Soraya. Kinabukasan, pinahanap niya kay Raymond ang may-ari nito. Para sa kanyang historical project, nag-aaral si Soraya ng pag-arte. Akala niya ay fan niya si Julian, kaya gumawa siya ng liham, iginuhit ang mukha nito at nilagyan ng label na My Fan. Dahil sa gulo ng sulat, maling nabasa ni Julian ang My Man. Sa opisina, kinabahan siya sa pag-aakalang mahal siya ni Soraya. Sa isang family event, kinutiya siya ni Marcus at sinabing gwapong mukha lang ang tanging puhunan niya. Dahil sa matinding galit, malakas na sinuntok ni Julian si Marcus diretso sa panga. Samantala sinundan ni Soraya ang isang kahon ng padala hanggang sa isang simpleng komunidad at dumating sa Soraya Noodle Shop. Biglang napaiyak si Okay-san at mahigpit siyang niyakap. Habang naghahanda ng salusalo si Ok-sun at nagbabalik tanaw sa pagkabata ni Soraya, nanatiling tahimik si Soraya na pagtatanto niyang wala siyang access sa mga alaala ng orihinal na katawan. Biglang sumugod ang mga walang-awang goons na inupahan ni Marcus sa restaurant at pinilit si Ok-sun na pirmahan ang titulo ng lupa para sa kanyang komersyal na proyekto. Agad na kumilos si Soraya gamit ang martial arts para bugbugin ang mga goons. Biglang dumating si Julian para tumulong at mabilis na inaresto ng pulisya ang mga kriminal. Sa labas, tinanong ni Soraya si Julian kung bakit palagi siyang lumilitaw tuwing siya ay nasa panganib. Iwinaksilang ito ni Julian, ngunit ibinunyag niyang matagumpay nilang naibalik ang aso sa may-ari nito. Naantig sa kanyang kabaitan, nagpasalamat si Soraya sa kanya. Biglang dumating si Lord Sterling at napatigil nang makita niya si Soraya. Hiniling niyang malaman kung paano kilala ni Julian ang babaeng ito. Malakas na ipinahayag ni Soraya na si Julian ay tapat niyang tagahanga. Nahihiya, biglang sumagot si Julian at sinabing tinutulungan lang niya si Soraya dahil sa awa. Nalungkot si Soraya
labis na nasaktan sa malamig niyang mga salita. Kinagabihan, binigyan ni Soraya ng bagong sapatos ang kanyang lola. Tinitigan siya ni Oksun nang walang emosyon at tinanong kung sino talaga siya na nagpapakita ng mga unang palatandaan ng demensya. Sawing palad na lumabas si Soraya at nilapitan ni Marcus. Nag-alok ito ng panganib. Yayaman si Soraya kung mag-e-espiya sa grupo ni Julian. Dahil dito, naalala ni Soraya noong Joseon nang lasunin ni Haring Marcus ang kanyang pagkain. Mariing tinanggihan ni Soraya ang alok ni Marcus at galit na bumalik sa rooftop ng kanyang apartment. Dahil sa matinding kalungkutan, sinira niya ang kahoy na bahay ng tuta na ginawa niya habang humahagulgol ng mapait. Biglang umakyat si Julian sa rooftop matapos siyang sundan mula sa restaurant. Tinitigan niya ang umiiyak na si Soraya at humingi ng tawad sa kanyang mga salita at sa lason ng pinsan niya. Tumingala si Soraya, nanginginig na nakiusap na huwag na siyang titigan ng ganoon kainit. Ipinaliwanag niyang ang titig nito ay nagpapalito sa kanya at ang ganoong tingin ay para lang sa babaeng tunay nitong mahal. Tinitigan siya ni Julian, mahina niyang binigkas ang salitang pag-ibig habang napagtatanto ang lahat. Nang matanto ni Julian ang hindi maikakailang katotohanan ng kanyang mga nakatagong damdamin, lumapit siya, mahigpit na niyakap si Soraya at hindi siya binitiwan habang unti-unting nagdilim ang eksena. Nagbabala ang radyo tungkol sa pulang bituin sa langit, isang bihirang kaganapang huling nakita 3 siglo na ang nakaraan at kinatakutan bilang masamang pangitain. Lingid sa babala, pumunta si Julian sa apartment ni Soraya para harapin ang nararamdaman. Mula sa kotse, pinapanood ng pinsan niyang si Marcus ang pagdating ni Julian ng may ngiti, tuwang-tuwa sa kanyang plano. Sa loob, takot si Kwang Nam matapos makita ang video ni Soraya na nambubugbog ng mga siga at iiwasan na siya. Umakyat si Julian sa bubong at nadatnan si Sorayang lumuluha. Nang tanungin siya kung makikipag-away muli, lumapit si Julian at ipinahayag ang hangaring habulin siya. Inakala niyang magkakagusto si Soraya sa mayamang CEO, ngunit malamig siyang tinanggihan nito at sinabing wala siyang nararamdaman. Nang ipalagay ni Julian na hindi lang naiintindihan ni Soraya ang pag-ibig, diretsahang sinabi ni Sorayang hindi siya lalaki sa paningin nito. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bumalik si Soraya sa kanyang masikip na kwarto, ngunit pinilit ni Julian na makapasok, tumatangging tanggapin ang kanyang pagtanggi. Sinubukan niyang yakapin si Soraya para patunayan ang kanilang chemistry, ngunit galit na galit siyang itinulak ni Soraya palayo at tinawag siyang kaawa-awa. Napahiya, nangakong gagawin ni Julian na pagsisihan ni Soraya ang kanyang mga sinabi at galit na umalis. Naiwang mag-isa, idinampi ni Soraya ang nanginginig niyang kamay sa kanyang dibdib, naguguluhan kung bakit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Samantala, nakipagkita si Lord Sterling kay Raymond, ipinakita ang litrato ni Soraya at tinanong kung nililigawan ba siya ni Julian. Upang protektahan ang kanyang amo, nagsinungaling si Raymond at sinabing isa lang itong random na modelo. Nakahinga ng maluwag si Lord Sterling, ngunit nabanggit niyang nakita raw ni Marcus na parang magkasintahan ang dalawa, dahilan para manahimik sa kaba si Raymond. Pagbalik sa apartment, tumakbo si Julian papunta sa kanyang mamahaling kotse at nadiskubreng may sinadyang gasgas sa gilid nito. Kaya napasigaw siya sa bagyong gabi dahil sa inis. Kinabukasan, magkasamang ininspeksyon ni na Julian at Raymond ang pinsala. Sinuhestyon ni Raymond ang dashcam, pero inamin ni Julian na dinisable niya ito dahil sarili lang ang pinagkakatiwalaan bago ibinuhos ang sama ng loob sa mga tauhan. Samantala, nag-shamanistic ritual sina Soraya at Soomin sa bubong gamit ang dugo ng toro. Nang tanungin ni Soomin kung bakit siya umaabot sa ganoong sukdulan, naalala ni Soraya ang isang malungkot na alaala mula sa panahon ng Joseon. 12 anyos lang siya nang ibinenta ng amang sugarol. Nalingap siya ng isang court lady, ngunit inihahanda pala siyang maging prostitute. Nakulong sa bigong pagtakas, nangako si Soraya na di na magtitiwala sa tao. Ngayon nag-text si Marcus para sumuporta. Naalala ni Soraya ang kontrol ni Haring Marcus noon, kaya sumumpang poprotektahan ang puso. Dahil sa ingay, dumating ang landlord na natakot sa banta ni Sorayang, papahiran siya ng madilim na dugo. Dahil sa inip, mabilis na tumakbo si Julian sa treadmill hanggang sa pumukaw sa kanya ang isang breaking news. Ang tiwaling CEO ay nahaharap sa kasong pandaraya, kaya inutusan ni Julian si Raymond na ayusin ang naging epekto nito. Habang nagmamaneho, humingi ng payo si Julian kay Raymond tungkol sa pag-ibig. Sabi ni Raymond, kailangang aminin na hindi kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Para gumaan ang loob, nagpunta si Julian sa isang mananahi, pero natapunan siya ng kape ni Taehi.
Tinanggihan niya ang paumanhin nito at humingi na lang ng bagong damit. Samantala, dumating si Soraya sa set ng bago niyang historical drama kung saan nagpakita ng pagmamataas si Chloe. Nang itama ni Soraya ang mga maling hairpin ng mga extra, binaliwala siya ng direktor. Nagkunwaring humingi ng tawad si Chloe at ipinahiya siya para iligtas ang sarili. Maya-maya, nagpasalamat ang crew kay Soraya dahil sa pinadalang ice cream truck. Nalilito, lumabas si Soraya at bigla siyang hinila ni Julian papunta sa kanyang kotse. Inamin niya ang kanyang pagmamahal at ibinunyag na ang ice cream truck ay isang paraan upang akitin siya. Inakusahan siya ni Soraya ng pagiging mapanlinlang at diretsahang tinanggihan siyang muli bago umalis. Galit na galit, sumigaw si Julian kay Raymond sa telepono. Sinisisi ang kanyang payo. Biglang may isang sasakyan na bumangga sa kotse ni Julian. Ang nagmamaneho ay si Taehi, na iniabot sa kanya ang kanyang calling card at iginiit na tanggapin niya ang kabayaran. Nagkita si Julian at Lord Sterling, na sinubukang iset up siya sa isang blind date sa pamamagitan ng pagpapakita ng litrato. Agad na nakilala ni Julian si Taehi at napagtanto niyang ang kanyang lolo ang nagplano ng kanilang mga nakaraang pagkikita. Galit sa pagiging kontrolado, sinabi ni Julian sa kanyang lolo na siya na lang ang magpakasal kay Taehi at umalis siya ng padabog. Kinagabihan, mag-isa si Soraya, inaalala ang isang malambing na sandali mula sa kanyang nakaraang buhay. Nang mamatay ang tuta niya, pinalayas niya si Julian at sinabing siya ang pumatay dito. Imbes na manghusga, nakita ni Julian ang kanyang sakit, nagdasal sila, at binigyan siya ng bulaklak. Kinabukasan, pinapunta ni Victoria si Soraya sa Jeju Island para sa isang commercial shoot. Dahil desperado para sa road manager, binayaran ni Soraya si Kwang Nam ng triple ng kanyang sahod para samahan siya, kahit takot na takot ito. Sa paliparan, nadismaya si Soraya nang malamang sa masikip na economy siya uupo, at malakas siyang nagreklamo tungkol sa kakulangan ng legroom. Hindi niya alam, si Julian ay nasa parehong flight, ngunit nasa first class. Bago ang flight, hindi namamalayan ni Julian na tinanggap niya ang kontaminadong gamot mula sa isang kahina-hinalang nurse na binayaran ng kanyang mga kaaway. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, pinagpapawisan ng labis si Julian, nahihilo, at tuluyang nawalan ng malay sa gitna ng pasilyo. Nagpanik ang isang flight attendant at nagmakaawa para sa doktor, kaya't dali-daling lumapit si Soraya. Nang makita niya si Julian, desperado niyang sinubukang gisingin ito at nauwi sa marahas na paghaplos sa mukha niya. Nagmulat si Julian, binanggit ang pangalan ng lason ng daga bago siya nalagutan ng hininga. Habang kinukuha ang AED para i-defibrillate siya, umiiyak si Soraya at ayaw bitawan si Julian. Dumaan ang malakas na kuryente sa katawan nilang dalawa ng sabay at napagtanto ni Soraya na hindi na niya kayang protektahan ang kanyang puso. Tuluyan na niyang tinanggap na hindi niya mapipigilan ang sarili niyang mahalin siya. 5 oras bago ang insidente sa eroplano, nakaupo si Taehi sa tapat ni Julian sa isang madilim na kafe. Maayos niyang tinanong kung bakit hindi niya iniinom ang kanyang kape. Biro ni Julian, namatay ang hilig niya sa kape 3 taon, na nang malamang mula sa dumi ng pusa ang premium beans. Tiningnan niya ang kanyang relo at binanggit na may nakaschedule siyang blind date sa itaas. Pinigilan siya ni Taehi nang nakangiti at inaming siya ang kadate, sabay humingi ng paumanhin sa paglilihim. Nagmistulang CEO si Julian at pinangaralan siya tungkol sa mga estratehiya ng kumpanya. Nang tanungin kung naranasan na niyang matalo, kumpiyansang sagot ni Taehi na ayaw niyang matalo. Pagkagising mula sa cardiac arrest, nasa puting kwarto ng ospital si Soraya. Sa lito niya, inakala niyang nasa langit o impyerno siya. Nag-aalalang tinanong ni Kwang Nam kung ayos lang siya, pero agad niyang hinanap kung ligtas ba si Julian. Samantala, lihim na kinausap ni Julian ang kanyang doktor na kinumpirma na sinadyang lagyan ng nakalalasong sangkap ang kanyang gamot. Nag-usisa si Julian kay Soraya, pero di pa siya natingnan. Samantala, biglang sinuri si Soraya. Sa suite ni Julian, pinasumbong siya ni Raymond sa pulis at binunyag na may nagbayad sa nurse para palitan ng gamot. Matigas na tumanggi si Julian. Dismayado, sinabi ni Raymond na simula nang dumating si Soraya, naging lubos na magulo ang buhay ni Julian. Tuluyang itinanggi ni Julian ang paratang, ipinagtanggol ang kanyang pagiging inosente. Tumawag si Victoria kay Kwang Nam, inutusan siyang mahigpit na bantayan si Soraya sa biyahe nila sa Jeju Island. Umismid si Kwang Nam, paalalang habol lang niya ang triple sahod. Si Chloe, na nakikinig sa tabi, ay selos na pinag-book ang manager ng flight pa Jeju at yayabangang uupahan ang buong resort. Sa mga pasilyo, hinahanap ni Soraya si Julian. Lumitaw siya sa likod ni Soraya, nagpapakitang matatag kahit halatang namumutla. Agad tinakpan ni Soraya ang kanyang tunay na pag-aalala.
Sinabing nagmamalasakit lang siya dahil boss niya ito. Ipinahayag ng doktor na pwede nang umuwi si Julian at lubos na malusog si Soraya. Dramatikong hinila ni Julian si Soraya papasok sa kanyang napakalaking VIP suite at nilock ang mabigat na pinto. Namangha siya sa sobrang karangyaan. Nagkaroon sila ng mapaglarong agawan sa remote ng TV, dahilan para mawalan ng balanse si Julian at bumagsak siya mismo sa ibabaw ni Soraya sa kama. Biglang binuksan ni Raymond ang pinto at napatigil sa kitang-kitang kompromisong eksena. Agad na bumangon si Julian at pilit na ipinaliwanag na aksidente lang ang nangyari. Sa loob, iniulat ni Raymond na inihayag niya sa publiko na perpekto ang kalusugan ni Julian upang hindi magpanik ang mga investor. Mabigat na sinabi ni Julian na si Marcus ang nag-utos ng malisyosong pagkalason. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakipagkita si Marcus kay Nurse Sung-hee. Iniabot ang pera at inutusan siyang tumakas. Habang papalayo si Sung-hee, malamig na inutusan ni Marcus ang kanyang sekretarya na tuluyang alisin siya, sakay sina Kwangnam at Soraya sa kotse ni Julian. Narinig ni Soraya ang pag-uusap ni na Julian at Raymond tungkol sa plaque, ngunit maling inisip niyang ito ay tungkol sa bubonic plague. Sa takot, sumigaw siya na ihinto ang sasakyan at agad na tumakbo palayo. Hinabol siya ni Julian at galit na ipinaliwanag na wala siyang plague. Nagreklamo si Soraya na nakakapagod na ang palagiang pangungulit niya. Upang patahimikin siya, tinakpan ni Julian ng kamay ang kanyang bibig. Pagdating sa resort sa Jeju, namangha si Soraya sa dagat dahil ngayon lang niya ito nakita. Tinikman niya ang alat ng tubig at isinilid sa bulsa ang isang makinis na batong dagat, samantala dumating si Chloe. Nakita niya si Kwangnam at nag-post siya hanggang sa mag-fanboy ito sa kanya. Kinagabihan, pinilit ni Victoria si Soraya na magsukat ng mga damit na medyo mahahalay para sa commercial. Una ay tumanggi si Soraya, ngunit kalaunan ay pumayag din, malungkot na iniisip na mabubulok lang din naman ang kanyang katawan. Kinabukasan, umupo si Julian sa upuan ng direktor. Sobrang protective, pinilit niyang paulit-ulit magpalit ng damit si Soraya, hinihiling ang mas konserbatibong mga opsyon at pinapatagal ang produksyon. Sa Seoul, may isang babaeng kumatok sa pintuan ni Sung-hee. Sa loob, nakahandusay si Sung-hee na walang malay sa lawa ng dugo. Kinumpirma ng sekretarya ni Marcus na natapos na ang natitirang problema. Sa Jeju, umiiyak ang isang matandang lalaki na nawawala ang kanyang apo sa gubat. Iniwan ni Soraya ang setup ang tumulong. Lumipas ang mga oras. Tiningnan ni Julian ang mga kamera, nakita si Soraya na pumapasok sa gubat at dali-daling lumabas. Sa kalaliman ng gubat, natagpuan ni na Soraya at nang matanda ang kanyang apo na si Minho. Habang lumulubog ang araw, napagtanto ni Soraya na lubos na siyang naliligaw. Isang sinag ng flashlight ang pumunit sa dilim. Tumakbo si Julian papunta sa kanya. Dahil sa sobrang ginhawa, mahigpit na niyakap ni Soraya si Julian. Sa halip na yumakap pabalik, mariing pinagalitan siya ni Julian dahil sa pagtitiwala sa mga hindi kilala. Inakusahan siya ni Soraya na nag-aalala. Ayaw aminin ni Julian ang kanyang nararamdaman. Kaya sinabi niyang nag-alala lang siya dahil sa responsibilidad. Nasaktan si Soraya at nangakong ituturing na lang siyang isang ganap na estranghero. Sa isang restaurant, nagdala si Minho ng mamahaling alak bilang pasasalamat kay Soraya. Naghanda siya ng inumin para sa buong grupo. Tumanggi si Julian sa kanyang baso, ngunit tinukso siya ni Soraya na natatakot siya. Dahil sa nasaktang pride, ininom ni Julian ang alak. Nalasing si Soraya at bumagsak. Ibinigay niya kay Julian ang bato bilang bayad para sumama sa grupo. Itinapon ito ni Julian sa buhangin at sinabing bayad ito para gawin ang gusto niya rito. Sa Seoul, palihim na nagkita sina Taehi at Marcus. Ibinunyag ang isang madilim na alyansa para tuluyang pabagsakin si Julian. Gabi na nang magkasamang umupo sina Julian at Soraya sa tahimik na tabing dagat. Sabi ni Soraya kay Julian na siguradong pinagsisisihan niya ang pagsigaw sa kanya. Itinanggi niya ito, sabay sabing susundan pa rin niya si Soraya dahil mahalaga siya sa kanya. Binigyan niya ito ng 3 segundo para tumakbo bago siya tumawid sa linya. Nagsimula siyang magbilang paatras. Tumayo si Soraya, sinasabi sa sarili na may 100 siyang dahilan para lumayo, pero may isang dahilan na hindi niya matanggihan para manatili. Habang paalis na si Julian, desperadong hinawakan ni Soraya ang manggas ng kanyang damit. Binalaan siya ni Julian na hindi na siya makakatakas, sabay hinila siya at mariing hinalikan. Ipinapakita sa flashback ang batang si Soraya na palihim na umiinom ng ginawang alak sa bahay. Nahuli siya ni Julian at biro siyang pinatigil sa pagngiti dahil pumapangit daw siya. Pero hindi maitago ni Julian ang sariling ngiti habang tumawa nang masaya si Soraya sa ilalim ng buwan. Binigyan siya nito ng pilak na kutsilyo. Sinabi niya na ito ang pinakaunang regalo niya kay Soraya at na siya ang kanyang natatanging kasama. Napangiting nagbiro si Soraya na sana candy ang dinala niya kaysa sandata.
Sinabi niya, panangga ng mayayaman ang pilak na kutsilyo, pero panghiwa lang daw niya ito ng gulay. Malakas na tumawa si Julian sa nakakatawang sinabi niya. Inamin ni Julian na siya ang nagpakalat ng mga kwento para layuan siya ng mga tao. Tumingin siya kay Soraya at tiniyak na hindi niya ito sasaktan dahil magkaibigan sila. Ngayon, sa tabing dagat, ikinukwento ni Soraya ang mga alaalang ito. Nagselo si Julian sa inakalang ex ni Soraya. Hinaplos ni Soraya ang mukha niya, pero nagtulog-tulugan ito at bumagsak sa mga bisig ni Julian para iwasan ang usapan tungkol sa pag-ibig. Kinabukasan ng umaga, ginising si Soraya ng maliwanag na araw. Napansin niyang nag-iisa na lang siya sa buhanginan. Sa takot, kumaripas siya patungong dagat. Tumakbo si Julian mula sa kakahuyan tungo sa tubig at hinila siya pabalik sa pampang. Sinigawan niya si Soraya sa panganib. Biro niyang naipit na sila at mag-asawa na lang silang titira doon. Hinampas siya ni Soraya. Pinatigil niya si Julian sa mga kalokohan nito. Idinahilan niyang lasing siya kagabi para itanggi ang halik. Biglang may dumating na bangka sa dalampasigan at bumaba ang mga matatandang mangingisda. Tinuro sila at pinagtawanan, sabay tanong kung masarap ba ang tulog sa dagat. Isang matanda ang lumapit kay Soraya at sumigaw na kamukha niya ang nawawalang si Dusim. Masayang dinala ng mga babae si Soraya sa bayan, pinakain at nilitratuhan siya. Maya-maya, dumating si Raymond sakay ng taxi. Mukhang labis siyang nag-aalala. Hinila niya si Julian at binalita ang tsismis na nagmaneho raw ito ng lasing. Itinanggi ito ni Julian, pero sabi ni Raymond, kailangang magmadali sa airport. Bago sila umalis, bumulong si Julian kay Soraya na alam niyang naalala pa nito ang halik at nangangako siyang hinding-hindi niya hahayaang tumakas ito. Sa lungsod, binabasa ni Marcos ang balita na may dalawang mayamang kumpanya na magsasanib puwersa. Lihim na nagkita sina Taihi at Marcos. Gagawin daw niya ang lahat para mapakasalan si Julian at makuha ang pera nito. Pinag-uusapan si Taihi ng mga tiyahin ni Julian. Gusto siya ng isa pero ayaw ng isa pa. Sa eroplano, sinabi ni Raymond kay Julian na dapat niyang pakasalan si Taihi para mapalakas ang kanyang negosyo. Ngunit malakas na tumanggi si Julian. Maya-maya, bumalik si Soraya sa kanyang trabaho bilang aktres. Habang binabasa niya ang kanyang mga linya, nagkamali siya at nabanggit ng malakas ang pangalang Dusim. Lahat ay napatingin sa kanya na may mga naguguluhang mukha. Nagpunta ang masungit na tiyahin ni Julian sa apartment ni Soraya para manmanan siya, pero sinigawan siya ng galit na landlord dahil mali ang kanyang pagparada. Sa itaas ng bubong, binigyan si Soraya ng kanyang kaibigan ng isang malaking kahon ng mga liham mula sa mga tagahanga dahil kaarawan niya ngayon. Sa loob, nakita niya ang dalawang maliit na bato mula sa tabing dagat. Hawak-hawak niya ang mga ito at ngumiti dahil naalala niya ang matamis na halik. Pero biglang umakyat sa bubong ang masungit na tiyahin. Ibinato niya kay Soraya ang maraming pera. Sinabihan niya si Soraya na ligawan si Julian ng sadya para magmukhang tanga ito. Galit na galit si Soraya kaya binato niya ng kung ano-ano ang tiyahin hanggang sa tumakbo ito paalis. Pagkatapos noon, umakyat si Taihi sa bubong. Sinabihan niya si Soraya na lumayo kay Julian. Sabi ni Taihi na mayaman siya at siya ang pakakasalan ni Julian, habang si Soraya ay mahirap. Nang marinig ito, naalala ni Soraya ang isa pang malungkot na alaala mula sa nakaraan. Sabi noon, balitang pakakasal ang prinsipe sa mayaman. Umiyak si Soraya at tinapon ang kutsilyo. Ngayon, umiiyak siya at sinisira ang mga bulaklak dahil ayaw na niyang magmahal. Nalaman ni Julian na kaarawan ni Soraya kaya umakyat siya sa bubong ng gabing iyon. Inalok siya ng bagong bahay, pero tumanggi si Soraya. Sabi niya, kahit sino ay pwedeng maging nobyo niya, pero hinding-hindi si Julian. Samantala, gumawa si Marcos ng fake video. Mukhang totoong-totoo na si Julian ang nagmamaneho ng lasing. Ipinapalabas niya ito sa TV para sirain si Julian. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag sa telepono si Soraya. Nagkasakit ang kanyang mahal na lola at nahulog sa hagdan sa palengke. Dali-daling tumakbo si Soraya papuntang ospital. Sabi ng doktor, may malubhang sakit sa utak ang lola. Nagising ang lola at ngumiti. Tinawag niya si Soraya na isang magandang puting bulaklak. Sinabihan niya si Soraya na mamuhay ng malaya at masaya. Biglang lumabas sa balita ang pekeng video ni Julian. Nagsimulang mawala ng pera ang kanyang kumpanya. Naipit si Julian sa loob ng kanyang gusali ng mga reporter. Sinabi ni Raymond kay Julian na kailangang sabihin ni Soraya sa mga reporter na hindi siya lasing. Sumigaw si Julian ang hindi. Sabi niya, mas pipiliin niyang mawala ang kumpanya kaysa masaktan si Soraya. Pagkaalis sa ospital, narinig ni Soraya ang masamang balita.
umakyat siya sa bubong at nakitang nilagyan ni Julian ng fairy lights ang paligid para sa kanyang kaarawan. Nag-iwan siya ng liham na nagpapala sa kanya. Umiyak siya habang inaalala ang bilin ng lola niya at tumakbo sa gusali ni Julian. Sumisigaw ang mga reporter kay Julian. Sumingit si Soraya sa gitna ng karamihan. Lumapit siya kay Julian at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Natatakot si Julian para sa kanya at sinabihan siyang tumakbo agad palayo. Ngunit tumingin si Soraya sa kanya na may napakalaking matapang na nangiti. Humarap siya sa mga kumikislap na kamera at malakas na sinabi na kung sila ay babagsak, sabay silang babagsak. Tiniyak niyang hindi uminom si Julian ng gabi ng insidente. Nang tanungin kung bakit sila nasa dagat, pinakita ni Soraya ang batong na kolekta nila at sinabing idodonate ni Julian ang kalahati ng kita sa patalastas para sa mga taga-isla kung saan sila na-stranded. Hinila niya si Julian papasok at sinigawan siya nito tungkol sa donasyong hindi naman nila pinag-usapan. Tinanong niya kung alam ba ni Soraya kung gaano kalaki ang halagang iyon, pero ayaw ni Soraya sa pera at sa pagyayabang ni Julian, kaya niyaya na lang niya itong kumain. Sa restaurant, umasa si Julian na magiging romantiko sila, pero tinanong siya ni Soraya kung dapat ba siyang tawaging lalaki niya, sabay diin na wala nang magdidikta sa buhay niya. Naalala tuloy niya ang Joseon, kung saan nakita ng isang court lady ang kutsilyong bigay ni Julian. Pinagalitan siya ng babae at tinanong kung saan niya ninakaw ang ganoong kahalagang bagay. Kahit na tinakot at inusisa siya, tumanggi si Soraya na isiwalat ang kaugnayan ni Julian. Binalaan siya ng kapwa court lady, manahimik at mamatay na mangingibig o mabuhay na saksi. Pinoprotektahan pa rin ni Soraya si Julian. Ngayon, napuna ni Julian ang mahinang Ingles ni Soraya at biro siyang inalok na turuan ito ng may bayad. Naputol ang kanilang usapan nang tumawag si Raymond dala ang nakakagulat na balita. May kumalat na chismis na nagsasabing opisyal ng magkasintahan sina Julian at Tae-hee. Samantala, nakita rin ni Marcus ang parehong artikulo at agad siyang naging interesado. Dahil sa kuryosidad, sinubukang tignan ni Soraya ang balita, ngunit mabilis itong itinago ni Julian at inilihis ang atensyon niya sa pag-aya ng ramen sa convenience store. Maling naintindihan ito ni Soraya at inakalang dadalhin siya sa hotel, kaya nagkaroon sila ng nakakatawang pagtatalo bago naupong magkatabi sa Han River habang kumakain. Habang nasa tabi ng ilog, hinikayat ni Julian si Sorayang huwag nang mag-isip at damhin ng sandali. Ang kanyang mga salita ay nagbalik ng alaala mula sa Joseon kung saan pareho ang sinabi niya noong bumabagyo siglo na ang nakaraan. Sumakit ang ulo ni Soraya sa biglang pag-alala. Sinabi ni Raymond kay Julian na nakabuti ang chismis sa engagement sa Chairman Group dahil tumaas ang kanilang stocks. Napilitan si Julian na aminin ang totoo kay Soraya at pinaliwanag na nagpanggap si Tae-hee bilang fiancé niya sa publiko. Sa kanyang pagkabigla, tila hindi naapektuhan si Soraya kahit kaunti. Pagbalik niya sa rooftop ng kanyang apartment, nakasalubong ni Soraya si Kwang Nam, na masiglang ipinakita sa kanya ang mga artikulo sa dyaryo na pumupuri kina Julian at Tae-hee bilang perpektong magkasintahan. Bagaman sinabi niyang wala siyang pakialam, iba ang ipinapakita ng kanyang mukha. Samantala, hinarap ni Julian si Tae-hee at diretsahang hininga ng paliwanag tungkol sa mga chismis. Inamin ni Tae-hee na si Soraya ang dahilan ng kanyang mga ginawa at inakusahan si Julian na pinoprotektahan ng ibang babae. Hayagang inamin ni Julian na gusto niyang protektahan si Soraya at binalaan si Tae-hee na huwag siyang idamay sa mga susunod na iskandalo. Kasabay nito, pinakalma ni Victoria si Soraya sa kumpanya at binalaan siyang iwasan ang iskandalo. Dahil malapit ang bahay niya kay Julian, baka masira ang kanyang reputasyon. Nag-alala si Raymond na magselos si Soraya kay Tae-hee, pero tiwala si Julian na hindi siya ganoon. Samantala, sinabi ni Tae-hee kay Marcus na determinado siyang makuha si Julian, anuman ang mangyari. Napansin ni Marcus na si Tae-hee ang nagpakalat ng chismis tungkol sa engagement at lalo itong nagiging desperado. Bumisita si Julian kay Dr. Evans para ikuwento ang pag-iwas ni Soraya sa emosyonal na ugnayan sa mga lalaki. Hinala niya ay may masakit na nakaraan si Soraya, pero tinukso lang siya ni Evans. Maya-maya, nakita ni na Soraya ang isang shaman na nagpepeke ng ritual para sa pera. Sinigawan ni Soraya ang babaeng manloloko at magnanakaw. Galit na pinalayas sila ng shaman gamit ang kanyang mga tauhan. Di nagtagal, kumalat ang mga maling chismis online laban kay Soraya.
Natunton ni Julian ang pag-atake sa Mochang Group at hinala niya si Taehi. Kasabay nito, pinalibutan si Soraya ng mga reporter na umaasang mapakinabangan ang kontrobersya. Sa halip na tumakbo palayo, hinarap niya mismo ang mga photographer at tinakot silang umalis. Muling hinarap ni Julian si Taehi at inutusan siyang tigilan na ang pag-atake kay Soraya. Tumanggi si Taehi at iminungkahi na dumalo si Julian sa nalalapit na pampublikong okasyon bilang kanyang fiancé. Agad niyang tinanggihan ang ideya. Bago pa magpatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ang mga bagong headline na nagbubunyag sa mapanlinlang na syaman na hinarap ni Soraya kamakailan. Dahil sa kanyang ginawa, nagbago ang opinyon ng publiko pabor sa kanya, dahilan upang lalo pa siyang sumikat online. Palihim nang ngumiti si Julian habang binabasa ang mga positibong reaksyon at matatag niyang sinabi kay Taehi na kailanman ay hindi sila magiging magkasama. Kinagabihan, natuklasan ni Soraya ang mas mapanganib pang problema. Lumapit sa kanya ang isa sa mga tauhan ni Marcus at ipinakita ang mga litrato ng kanyang lola bago isiwalat na nais siyang makausap ni Marcus. Nang magkita sila, binalaan siya ni Marcus na papalapit na si Taehi kay Julian at inutusan si Soraya na sirain ang kanilang relasyon. Iminungkahi niyang gumawa ng iskandalo, magpalipas ng oras na mag-isa kasama si Julian, o kahit mag-ayos ng mga kompromisong sitwasyon na maaaring sumira sa reputasyon nito. Binalaan siya ni Marcus na hawak ang lola niya at may 2 linggo lang siya. Nagbalik ang mga alaala sa Joseon kung saan inutusan siyang kunin ang tiwala at ipagkanulo ang kapatid ng hari. Noon, sumunod si Soraya dahil sa takot. Ngayon, natagpuan niya ang sarili na nakulong sa nakakabahalang kaparehong sitwasyon. Kinagabihan, nagkita sina Soraya at Julian sa rooftop. Kahit umiiwas siya, hinawakan ni Julian ang kamay niya at sinabing espesyal siya rito. Pinagkatiwala niya si Soraya sa sariling puso kaysa sa iba. Samantala, nanaginip muli si Julian tungkol sa Joseon. Isang aliping nahulog sa balon ang isinisi sa kanya. Pagkatapos, pinapili siya ng hari. Aminin ang krimeng hindi ginawa o magdusa si Soraya. Sa panahon ng investigasyon, maraming aliping babae ang nagsinungaling laban sa kanya, at maging si Soraya ay humarap sa hukuman at inabot ang seremonyal na punyal bilang ebidensya. Nagising si Julian na nanginginig dahil unti-unti nang bumabalik ang mga piraso ng kanyang nakaraang buhay. Kinabukasan, dumating si Soraya para sa isang malaking photoshoot, ngunit nadatnan niyang nandoon na si Taehi. Kinutya siya ni Taehi at nagyabang na isa na namang iskandalo ang sisira sa kanyang reputasyon bago lantaran nitong inamin na siya ang nagpakalat ng mga chismis. Muli niyang iginiit na si Julian ay para sa kanya, ngunit tumanggi si Soraya na umatras at pinaalalahanan siya na kailanman ay hindi sinabi ni Julian ang ganoong bagay. Natapos ang kanilang pagtatalo nang dumating si Julian at personal na inihatid si Soraya palayo. Nang sila na lang ang magkasama, tinitigan siya ni Julian ng matindi. Natawa si Soraya nang may kaba at nagtanong kung bakit siya kumikilos ng kakaiba. Sa halip na sumagot, tahimik na nagtanong si Julian ng isang bagay na nagpahinto kay Soraya sa kanyang kinatatayuan. Tinitigan niya ito sa mga mata at binanggit ang isang pangalan na matagal nang hindi naririnig, Dansim. Nanlaki ang mga mata ni Soraya sa gulat habang patuloy siyang tinititigan ni Julian. Nang mapagtanto niyang naalala ni Julian ang kanyang nakaraang pagkakakilanlan, kapwa sila natigilan habang nagbabantang bumalik ang mga alaala ng kanilang mga dating buhay, at dito nagtapos ang episode. Dito nagtatapos ang kamanghamanghang paglalakbay ng unang 8 episode. Ang huling 4 na episode ay paparating na at malapit ng ilabas upang ipakita kung paano magtatapos ang gusot na ito na nagsimula pa noong mga nakaraang siglo. Itinuturo ng My Royal Nemesis na hindi kailanman huli ang lahat para baguhin ang ating pagkatao at itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kahit gaano kasama ang naging reputasyon o mga desisyong nagawa noon, may pagkakataon pa ring magsimula muli kung handa tayong magbago, matuto at harapin ang mga bunga ng ating mga pagkilos. Ipinapaalala rin ng serye na ang tunay na pagmamahal at pagtitiwala ay nabubuo hindi dahil perpekto ang isang tao, kundi dahil pareho silang handang magbago at lumaban para sa isa't isa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.